Hello, welcome back po sa atong mga pinalanggang friends and followers. So, for today's video, atay hatag diri nga inspirational nga makahatag niyo og encourage sa atong mga kabatanunan o bagong tubo nga naantay magpadayon ani nga larangan aning electronics. So, pwede nimo ang additional extra skill or full-time job. So, pwede kaayo. So, kini nga amplifier akong gitrabaho. So, kato pa ning last month. So, January, katong pagsugod sa bagong tuig. So, dugay ka na mo ni na-repair. Taas kayong panahon na mo gi-repair. So, dugay ka nasakpan ang ihang problema nga pisa. So, ato ni siyang balikan. So, gimais-mais na to. So, kini po siya nga kung igamit nga multifunction nga tester, pwede ni siya capacitor, pwede ni siya transistor or resistor. Nya ato ni siyang isa-isa og check ang mga transistor ato siyang gitanggal. So ato ni siyang gikuha ang PNP o NPN. So ang ihang mga base collector emitter, so ato siyang gitest. Kuhaan nato siya og measurement kung sakto ba ihang mga resistance. So kining NPN, so mo ni say negative charge. Nga kining PNP mo ni siya positive charge PNP. So ito ni siyang isa-isahon. Kini nga pisa, so mo ni na-detect na to nga na problema. Kining C2240. So kini C2240 NPN ni siya. So ang iyang basa diri in GPIT na. So nasa problema. So kinahanglan pud magamit ta ani nga tester. So kabalo pud ta sa iyang component kung unsa iyang function. So mao ni siya iyang na-detect na to na nasa problema nga parts. So ato ni siya i-double check. So atong gamitan og multi-tester. So kining analog maginigamit kini permi, magtapad gid mo ni permi. So ato siyang gikuhaan og resistance reading. So ato ni siyang i-measure. So base collector emitter. So ang base niya, so nabasa na to iyang base. So ato ni siyang i-check sa collector emitter. So wa siya resistance reading. So ato ni siyang i-change sa selector niya sa multi-tester analog times 100. So kining times 100, taas-taas na ni siya og resistance reading. So wala gyapon. So ato ni siyang 1000 times. So ato siyang 1000 times. So na siya na-detect iyang base collector emitter, half short, di siya full short. So gamay ra gid iyang short. Mo nang iyang relay ani magpalong-palong, switch on off ang relay. Sounds mawala-wala. So mao ni siya trouble ani ni. So mao ni pinakalisod nga troubleshoot sa technician kining half short. So mao ni pinakalabad sa ulo. So ang complaint dayan ni sa customer magpalong-palong. So iyang relay sa iyang output sa iyang speaker, so sige siya palong-palong. So mao ni siya mga parts nga atong ilisan, capacitor. So bloated na pud siya, ato na lang ilisan. Functional pa ni siya but bloated na. So ang iyang mga ato na siyang ilisan. Nga ini resistor, ato ni siyang ilisan 5 watts 10 ohms. So mao ni siya nga transistor ang atong ilisan. So inatuon ra siya pag determine sa problema. So ato ni siyang ibalik. So make sure ta diri pag solda dili magsikip. And once magsikip ni bis gamay ra guba, so managan ang guba. So ato gini siyang lantawon pagayo nya isa-isahon na to og solda. Nya kining aso sa iyang lead. So careful tani, magamit tani og exhaust para ang aso di na to mahanggap kay makadaot ni atong lungs.
So ato po ni siyang i-treatment kay ang iyang board niya is corrosion. So nagkuhan siya kanang moisture or corrosion. So ato ni siyang i-check iyang bias. So 100% functional na, okay na. So iyang mga voltage output sa transistor, so okay kayo. So ato ni siyang applyan, treatment na ni sa electrical varnish. So mo ni siya pag-apply sa electrical varnish gamit lang kag brush o toothbrush. So imo ni siyang i-first coat para dili na siya mag-moisture or mag corroded. So testing ta sa unit. So ano siya? Functional na. So okay na yan. Balik na normal. So 100% na siya functional. So paki-follow, like and share. So daghang salamat.